Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Maayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Lunes, August 10, 2026. Akong inyo kaupod subong nga adlaw, Hope Trichante. Nag-welcome sa Iloilo Morning. Makatulog sang dugay. Mga kaabyanan diri sa syudad kag pila ka mga areas no sa probinsya sang Iloilo nag-declare sang suspension sang face-to-face classes. Sa syudad sang Iloilo mga kaabyanan, suspended ang face-to-face classes sa preschool, tub-tub senior high school, both no public kag private schools. Samtang ara naman niya sa discretion sang mga nagadumala no sa mga kolehiyo sa syudad sang Iloilo ang pagpauntat no sang klase, but I believe no may mga pila kita ka mga nakitaan nga mga estudyante sa kolehiyo nagsulod no sa klase subong nga adlaw. Ang suspension mga kaabyanan sa Iloilo City preschool to senior high school kag ina bangod sang malain nga tiempo. Kita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo naka-eksperyensya sang epekto sang habagat. Ang imong masupat, malapos sila na ang dugan ko inday. Gani, sa aton nga mga kauturan, no, hindi lang man probinsya sang Iloilo, syudad sang Iloilo ang naka-eksperyensya sang mabaskog nga hangin kag pag-ulan-ulan. Gani check naton with Office of the Civil Defense Region 6 no kung kamusta ang epekto sang habagat sa bilog nga Western Visayas. So inaway makaupod naton si Ma'am Tina Mayor, no, ang spokesperson sa Office of the Civil Defense Western Visayas. Sa aton nga mga kauturan dira, kamusta kamo no sa inyo nga mga panimalay kabay pa nga safe kamo, wala kamo na ang imong masupat, malapos sila nahalita no sining habagat kag mabaskog nga hangin kay diri sa partikular no sa distrito sang Haro kag Mandurriao no may mga apektado kita nga mga kauturan bangod sang ginaaligar paglabay sang buhawi. Sa diin may mga nagkalatumba nga puno
may mga establishment stalls no nga nagkalaguba ang ila nga mga atop kag dingding tungod sang mabaskog nga hangin. Inday sa imo pagpuyo ay ay si tutok gatulog ang laway, hindi makatulog sa bulay. Hay inday sa imo yung nga tunay, dugan ko sa imo nalipay, hindi mabunggan ang hay. Mga kaabyanan, i-check naton ang sitwasyon no sa Western Visayas, partikular sa epekto sang southwest monsoon o kun habagat. Para nga may balaan naton kung may mga apektado bala nga pamilya sining epekto sang habagat sa Western Visayas, makaupod naton sining nga aga si Ma'am Tina Mayor sang Office of the Civil Defense. Ma'am Tina, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, good morning, Hope. Good morning, Ma'am Siri. Pinalaman ang mga pagsalamatikan pinalanaw sa mga programa. Ma'am Tina, no, diri sa syudad sang Iloilo may mga evacuees kita bangod sang gina-allege no paglabay sang buhawi, samtang may mga areas man kita sa probinsya sang Iloilo na nag-suspend sa face-to-face classes bangod sang malain nga tiyempo. Sa Western Visayas in general, Ma'am Tina, kamusta no ining epekto sang southwest monsoon naton? Yes, so we discussed few days, so check ko na, no, nga naka-experience siya kita sa mga adverse effects sa southwest monsoon natin. Kaya natawag natin na habagat, naging further intensify in siya, in-enhance sa mga naglalabay ng mga weather disturbances dito sa may babaw nga parte sa Pilipinas. Kag nagtuga ini siya sa mabastog ng mga hangin, mabastog ng mga pag-ulan, kag nagkos ang mga pagbangat sa pila mga areas dito sa may Western Visayas. So particularly na nakalabotanan sa 2,943 families o 10,544 individuals ang apektado. Sunod, na magsilong kita o apektado, not necessarily, dinibactate ni sila, kundi ini sila ang mga pamalay na nabahaan, may nagtalagubaan sa mga balay, mga nabilaan sa kuryente. Now, out of these more than 10,000 affected individuals, naglabot naman sa 71 families and currently, no, 71 families or 256 people ang magpabiling mayara sa sulod sa evacuation centers dili sa may syudad sa pagpulinsya sa Iloilo. Actually, ang akla na galang tiki wala na yung sa evacuate sa karon. Sa karon, as of this time, may isa kita dalan dito sa may bugasong ng tiki actually kasi sa Barangay Road na apektado siya sa naglintag na landslide kag tungkol sa karon hindi pa ini siya labayan. In fact, pinagpamonitor kami namin sa may NDRRMO sa Bugasong kung ano na ang status because as of kahapon, mga alas 5, hindi pa yun siya malabayan. Nangod ini-ESP na bukid ng bahin sa Bugasong kagdo na budlay nga laboton sa heavy equipment natin. Pero hindi na amat-amat na inilatirin sa karon. So, damage houses naman natin, aside sa damage na diri sa may syudad sa Iloilo, naglabot naman sa 65. 65. 72 houses ang damaged diri sa may sa may Western Visayas. So sa 72 na ini, 7 na diri ang totally damaged, kag 65 ang partially damaged. Ang hiniwot no ang kadam-an sa na damage natin, halin gid sa syudad sa Iloilo, bangod naglabot tanan sa 39 ka mga kamalay ang nagkala-damage, duwag diri ang totally damaged, din haplak din ang mga balay. Samtang 37, ang may siya ang partially damaged, may mga nagdilim pa mga structure pero nagkala-damage ang mga atop, ang mga dingding natin. Now, ini pa na, nandito rin sila sa may syudad, ay sa may distrito sa Lapas, Haro, kag Mandurriao, kung nagdumano sa pinalikdan, nag-iwot na grabe, din kamaskog ang hangin, na nagtuga ini siya sa mga damage. Ano ini siya ang resulta siya? 39 tanan diri sa may syudad sa Iloilo. Wala pa na diri na isip ang mga structures natin, mga private establishments, mga billboards, kag ang mga nagkalatumbang nga kahoy sa karon. Ma'am Tina, sa ginambal mo nga 2,000 mga affected families no diri sa Western Visayas, may breakdown sini Ma'am Tina kung diin or tagpila no kada probinsya ang apektado naton. Yes, no, actually, ang pinakadako natin na affected population, ari siya sa may probinsya sa Aklan. Kaging, ano to sila, out of
pila to ka family. So 7,884 din out of na 10,000 plus ang affected population sa may Aklan. Kaya although wala sila sa displaced population, wala sila sa pang-evacuate, pero kadamo sa mga areas dito ang nabahaan kanyang bilaan sa kuryente. So may probinsya sa Aklan. Ginasundan din siya sa, let me check, sa probinsya sa Iloilo, particularly ang inyong Anilaw, Baratak, Nuevo, pag-ibig Iloilo City, kay nabahaan ini sila. Nabahaan, nabilaan sa kuryente, amo itong mga nagkala-damage natin. Pag tatlo mo lang nito province mo magpadala sa atin sa report na may affected population sila, ang ginasundan niya siya sa probinsya sa Antique na may more or less 40 families na affected lang. Mamudman sa mga pagbaha, pag mga minor landslides na naglugtad. Ma'am, no, even kami dira sa my first district, apektado man sa brownout o kung pagkadula sang kuryente. May we know kung may mga nagbalik na ang mga kuryente sa mga kabalayan sa Western Visayas nga apektado based sa inyong data, Ma'am Tina? As of, actually, I hope diri sa amon, as of kahapon, do more or less 100% ang power ng ato ng mga areas. Galing kay amula na if you notice, once magbalik ang kuryente, dugay-dugay na dula naman. So, hindi siya totally magkakadula. Actually, nagbungan, tagid ini siya, kaya dumadumduman mo nagpagwa sa advisory ang NGCP sa pinalitdan ng mga inadlaw na magpapatigayon sila sa manual load shedding. So, nagdungan, tagid ini siya sa ginabatsag nato nga epekto sa hangin na dagat nga iba ni areas aside sa manual load shedding na ginapatuman sa NGCP, especially sa amon man sa Electoral, nagduman tagid ang pag-ground out in fact kahapon dito sa coverage area sa Electoral do mga kalimagid ka beses na nagdula ang kuryente, nagabalik for mga 15 minutes kasi madula naman liwat. Nag-stabilize na lang siya around late at night. So, amo na siya, hindi ma-consider siya nga totally na madula sa kuryente, nagabalik siya, tapos dula naman kag nagabalik. Ma'am Tina, kamusta ang aton nga status no sang operation center naton sa Western Visayas no under sa Office of the Civil Defense? Ginpasaka bala naton sa blue alert bangod sining southwest monsoon o kon nahabagat? Actually, sa karon wala kita nagpasaka sa alert status nato. Nagapamigin kita sa white alert. Kay nakita nato nga sarangan pa sa RDRRMC Operations Center ang ato monitoring to coordination activities. Actually, we are continuing to be on top of the situation sa karon. Kaga padayon ang ato nga pag-monitor, pag-coordinate sa mga resources naton, ginahulat-ulat naton sa karon ng mga requests for assistance rin sa aton ng mga affected population man, ginahulat-ulat naman yung ma-consolidate sa DSWD ang ilang mga data para at least may ara kita sa mas clear picture. Again, actually DSWD is updating us twice a day, at least twice a day sa status sa aton mga affected population para at least mabalaan ta as to the amount of resources na pwede natin na i-deploy man sa ground. Meanwhile, Ma'am Tina, no, sa inyong coordination with the Weather Bureau no, or Pag-asa, until when kita maka-experiensya sining mabaskog nga hangin pag ulan-ulan kay daw gapugada sort of no ang epekto diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mabaskog ang pagbukbo sang ulan pagkadugay-dugay nagauntat. Until when kita maka-experiensya sini Ma'am Tina? Actually, this is expected din na ang mabaskog natin ng mga hangin, hope expected na din na natin initial kay kung mga southwest monsoon. Kaghabagat season na din na natin. So, this time of the year, the later half of the year, expected natin ng mga mabaskog o mga hangin. O galing kami gina-experience siya kita ng mga weather disturbances sa malapit din sa may Philippine Area of Responsibility or duwara sila sila. But nag-resulta sila sa pag-enhance sa southwest monsoon natin. So, expect na rin kagid na aside sa mabaskog na hangin, magdadalain ni siya sa mabaskog ng mga scattered na thunderstorms ng mga pag-ulan in most of the country. So, according sa ating coordination with our Weather Bureau, samtang may ara kita sa lakit na weather disturbance pa dayon, expect na rin natin nga malain na siya po. Last na lang no, Ma'am Tina, ang imo nga mga panugyan sa aton nga mga kautura no, especially subong malain katama ang tiyempo hindi na to mapaktan kung saan o magbubo ang mabaskog nga ulan kag mabaskog nga hangin. Yes, no, thank you very much for this opportunity to share man sa updates na gikan diri sa RDRRMC Operations Center. Ang ating mga panugyan sa ating mga pagpalangati na we always be on alert.
this is habagat season, expected na nato nga malain ang tiyempo. So kita mismo magbatsyag-batsyag sa ato mga preparatory measures na sa ato mga balay, ang mga damage structures naton tayuhan na natin, ipangbantingan ang pwede pagbantingan. Kung may arak at tiyempo, pagtingnan natin ang ating mga kahoy para hindi na ang risk na lang madagdagan. And of course, if you are residing in a low-lying area, o kung mga alagyat sa tubig, ang ating pagkakagyan is hindi na kita magulat sa advice piece. Kundi magkandak na kita kung kita yung dumanong taas ang tubig, magkandak kita sa preemptive evacuation para mapalagaran natin ang ating mga kawalingon at ang ating mga pamilya ko. With that, Ma'am Tina, madamo gid nga salamat sa imo nga oras diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga sa imo. Good morning po. Good morning na sa inyo, Tanet. Yes. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Tina Mayor, no, ang spokesperson sa Office of the Civil Defense Region 6. Naghatag sa aton no sang numero sa mga apektado nga pamilya, individual sa Western Visayas. Magsiling gani kita nga apektado mga kaabyanan, hindi buot silingon nga naguban ka na balay gilayon, no? Or hindi buot silingon nabahaan ka mo nga area, no? Ang counting no sang apektado nga pamilya mga kaabyanan sang Office of the Civil Defense naga-include no sa mga nabahaan, naguban sang balay, no, na dulaan sang kuryente, no, as mentioned by Ma'am Tina, or naka-experiensya no sa mga malain nga tiyempo or mga hazards no nga dala sang malain nga tiyempo. Natumbahan sang puno no ang ilang mga balay no or stalls. Siling sang imo tatay. So mga kaabyanan diri sa syudad sang Iloilo may mga recorded evacuees na kita no. As mentioned by Ma'am Tina, Ilustre Mayor sang Office of the Civil Defense, kalabanan naman niya sa mga apektado nga pamilya o kon individuals na record no sa may probinsya sang Aklan, also diri sa probinsya sang Iloilo kag syudad sang Iloilo. Ngayon matatugalilipat ang imong nasupat. Mga kaabyanan, basta habagat season dapat naka-alerto gid kita no sa epekto sang habagat, ang lakip na dira no, ang mabaskog nga ulan kag mabaskog nga hangin. Kay ang habagat o kung southwest monsoon mga kaabyanan ginapa-enhance no sang weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Even outside sang PAR na gani no ang ini mga weather disturbances, posible sa gihapon maka-enhance no sang southwest monsoon. So kita diri sa Western Visayas mangin alerto kita no. Di bot silingon nga sa layo no sa Western Visayas ang bagyo, di na kita diri maapektuhan. Malapor sila na ang dugan ko inda. Dapat i-in mind gid naton, isipon gid naton nga basta may weather disturbance. Kag basta habagat season o kon southwest monsoon, pwede no ma-enhance sang bagyo o kon ano pada nga weather disturbance. So kabay pa hindi na magsaka ang numero sa mga apektado ng mga individuals no. And kabay pa makapauli naman ang aton nga mga evacuees sa ilatag sa ka mga puluyan, safe no sa mga hazards. Sa imo pag-iay. And mga kaabyanan diri sa syudad sang Iloilo kung sa diin na eksperyensyahan na mabaskog nga hangin, especially no Saturday night. Uyong nga tunay. Dugan ko sa Kabay pa no nga hindi mapunggan ang hay-hay. makabangon ng aton nga mga kauturan, mga vendors naton kung sa diin ang stalls nila no nagkalaguba bangod nga naagyan sang mabaskog nga hangin. Ipat ang imong nga supat, malapor sila na ang dugan ko inda. Philippine Standard Time alas 8:55 sa aga. Madamgid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upo diri sa programa Iloilo Morning. Kay gali nagumba. Padayon kamo no nga magtutok diri sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga
balita no sa aton nga palibot sa Western Visayas, mga epekto sining habagat naton. Kabay pa no ang aton nga mga DRRM offices nakaalerto gid kag kita man nga mga pumuluyo buligan naton no ang aton nga mga response teams kay ang Disaster Risk Reduction and Management mga kaabyanan collective effort ina no so with emphasis nga kita man magbulig sa aton nga mga responders. Hay, Pinaagi sa pagiging alerto no and ready. dughan Takip na dira ang pagready sang aton nga mga go bags. hay. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo no sa 585 AM. Gusto naton pasalamatan si Ma'am Tina Mayor sa Office of the Civil Defense no, sa paghatag sa aton sang iView Dughan ko inday. sang epekto sang habagat diri sa Western Visayas. Pinagong ba? Madamo gid nga salamat sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter si Sir Jones Sotahero. Atay. Igugma unta. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torichante sa ngalan sang inyong mga regular anchors Emerald Santiagudo kag Janelle Baclay. Day. Tagini ang Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.